Mga kababayan, ang ating pong tutumbukin ngayon ay kung maituring nga daw bang unconstitutional itong RA 12232 na ito, ay ano nga ba ang talagang mangyayari. Alam nyo, umaandar po ang panahon. So, kapag maituring itong unconstitutional, agad-agad or bago po mag-October, no, malaki po ang posibilidad na ang susundin po ay yung Supreme Court ruling na ang sinasabi ang BSKE ay sa December 1, 2025. Uulitin ko po, no, kung mabilis po ang desisyon at sabihin ng Korte Suprema unconstitutional sa buwan na ito, mga kababayan, sa buwan na ito, no, dapat ayun po kasi kung lalampas po ng October, no, kung lalampas po ng October ang desisyon ng Korte Suprema dahil magkakaroon pa po ito malamang ng oral argument dahil yung inaasahan na comments na manggagaling po sa respondent sa gobyerno ay hindi pa po natin naririnig. So, inaasahan na lalampas no, lalampas ang desisyon ng Korte Suprema kung sasabihin unconstitutional ay mauurong po ang BSKE. Kaya po, taasan po nating sasabihin, no, hindi nga po matutuloy sa December 1 ang BSKE kung matagal ang desisyon ng Korte Suprema dito. No, ngayon, pag sinabing unconstitutional, saan na pupunta? Pwede na pong magpasya dito ang Korte Suprema. Halimbawa, itinuring na unconstitutional yan. No, itinuring na unconstitutional. Tapos sabihin ng Korte Suprema, sige, yung sundin nyo na lang kung ano yung nandyan. No, kaya lang kasi pag sinabing gano'n, nasundin kung ano yung nasa petsa ng RA 12232, di parang constitutional lang din. So, maraming sasabi na mga kalagitnaan ng 2026. So, kung maituturing na unconstitutional ang RA 12232 ay sayang. No, nasabi ko sayang kasi sayang po yung pinasang batas Sayang po yung sana na pagpapalawig ng terms na 4 years, no? Yung tenure at yung 3 termino, 4 na taon, 3 termino maximum kung ikaw ay baguhan. Baguhang nanalo, first timer, at kung mamamaximize mo ang iyong term ay 12 years ka nga po uupo. So ano ang dapat maganda? Kasi ang pinag-uusapan na natin dito ay ito na yung realidad Diba? Nandito na tayo sa talagang inaantay yung desisyon ng Supreme Court kung konstitusyon o unconstitutional yan. Diba? Kung sabihin naman ng konstitusyon, wala na tayong pag-uusapan. Talagang next year na yan, November. Pwede nga November, maiurong yung ADOS kung ayos sa ADOS, mga second week of November kung ayaw ng ADOS. Kasi ang batas na RA 12232 ay, kung iintindihin po natin, ay isang batas na retroactive. No, mababasa yon sa Section 7 ng RA 12232. May mga pwedeng baguhin kung merong sa parte ng batas na yan ay unconstitutional. Kapag itinuring na unconstitutional. At meron din marami nagsasabi na pag tinuring na unconstitutional yan, yung petsa lang halimbawa ay mananatili po yung ibang provision. No? So mananatili pa rin po doon yung ibang seksyon ng batas. Halimbawa yung termino, mananatili po yun. Halimbawa, unconstitutional na ituring na mabilis ang unconstitutional. Itong September, bago matapos ang September, nag-declare ang Korte Suprema na unconstitutional. Yan. So, meron ng resulta.
December 1 ang BSKE. Halimbawa ang dineclare ay yung petsa lamang, mananatili yung ibang provision doon. Magiging 4 years, 3 terms. Tapos ang BSKE ay sa December 1. Uulitin ko, yun po ay kung mabilis ang pagpapasya. Ang konstitusyon, itong September, bago mag-October. Kasi October 1, yung mga dapat, marami pong dapat sa October Yung COC filing, October 1 to 7 po yan. Dapat. Pero kung titignan natin yung sinabi ng Korte Suprema na naka-ready pa rin naman kami sa December 1 kung merong pagbabaka sakali. No? Kung sakali na i-declare na unconstitutional daw ang RA 12232 pero ang tinitingnan kasi natin kailan, no, when, ayan ang tinitingnan, kailan i-declare. Dapat mabilisan ang deklarasyon ng SC para December 1 tayo boboto. Okay, malinaw po yan. Dapat mabilis, ulitin ko, ang deklarasyon ng AC para December 1 tayo magboboto sa BSKE. Pag hindi, move talaga. Sayang yung batas. Di po ba? May nagsasabi niya, nanguhula ka na naman. No? Di, ina-analyze nga po natin yung mga posibilidad. Kayo nga, di nyo nga rin alam. Ano nyo ba, mismong COMELEC nagsalita? Sabi ni Chairman Garcia, sinasabi niyo sa mga content creator, panay lang kayo hula. Yung nagsabi nung, kayo ba, alam niyo kung kailan? Di ba hindi nyo rin alam? Kumukuha lang din kayo ng information sa mga content. At sinabi ni Chairman Garcia mismo ng COMELEC, uncertain. Ano po ibig sabihin ng uncertain? Hindi tiyak. Tinutukoy natin yung BARM, di ba, naglabas ng TRO. O ibig sabihin, uncertain na sila kung matutuloy sa October 13 ang BARM kasi may TRO. Suspended ang preparasyon. Nag-aantay sila sa NBank o yung desisyon ng NBank. Di ba? Kaya uncertain. Nakapending lahat. Pending yan. Kasi meron silang aayusin yung sa BARM redistricting law. May chance na susundin yung old law. BAA 58, yung ruling ng Korte Suprema. Pag okay na yon, na-plancha na, at hindi nagkaroon ng abere sa petsa, hindi tuloy sa October 13 ang BARM. Yun ang tinitignan nating sitwasyon na pwede bang mangyari dito sa BSKE. O pag naglabas ng TRO para sa BSKE naman ay magkakaroon na ba ng BSKE sa 2025? Hindi natin tiyak kasi hindi rin natin alam kailan maglalabas din ng TRO. Magkaibang proseso po ang paglalabas ng TRO at ng unconstitutional. So sabi ko dati, mas mainam na ituring agad na unconstitution. Kasi pag sinabi pong unconstitution ng RA 12232, wala na. Erase na yan. Lalo na po yan, void na po yan. Di maliwanag na December 1. Kung mabilis. So, emphasize natin para mas maunawaan po ninyo. Mabilis para December 1. Okay, so ayan po yung ating mabilisang update ngayon mga kababayan. Iwan kayo na ulit ng opinion. Subscribe, pa-share ng video. Hanggang sa susunod. God bless po.